Okay, fourth client for today, no? Okay, ayan. T-shirt, syempre, hindi mawawala. Tumbler nila. Okay, then yung tumbler na big man natin, plus 0.25 grams na ballad, then 0.20 grams, plus, ayun, syempre yung special edition na big man, pakita ko sa inyo. Big man, quick draw, ayan, tactical set, ayan. So, ayan, may holster sa loob, okay? So, ayan ang mga freebies natin. At ang unit natin ngayon is the John Wick Pit Viper. Full steel, no? Ito yung, ba't walang laser? Ay, oo nga, lalagyan. Oo, lagyan mo muna. May free laser. Sige, sige. Okay, mamaya na natin lagyan sa yung laser. Bali, meron tong free pa na laser dot, red dot no, na laser. Dito na, located sa ilalim. Ito yung pinakamahal na pinaka nasa top sa mundo ng mga John Wick, no? Full steel to. Steel na tong mga hammer niya. Yung mga mabilis mag-wear and tear na pyesa. Hammer, then the beaver, the slide stopper, the mag release, lahat full steel, no? Hindi katulad ng iba, alloy zinc lang. Kaya dito expected mo na matigas talaga to. Plus itong slide nito CNC, okay? Alam niyo naman, ipinaliwanag ko naman sa inyo yung kung ano yung difference ng CNC sa cast, kung cast parang nilusaw, no? Ayun, tapos ano pa ba meron tong unit na to? Okay, release natin ang magazine muna. Number 1, kung makikita ninyo, yung compensator niya, okay, hino-hold yung barrel niya, tapos naka-fix barrel pa. Mapapansin niyo, yan, walang ganong kalog. Ayan, kung makikita niyo, ang kalog gabuhok lang, no? Ayan. Hindi tulad ng mga ibang unit, tulad nito. Ayan, ayan. Ayan. Tsaka yung ito, sir. Pit Viper din na hindi naman upgraded. Ayan. Yung Pit Viper na hindi upgraded. Mapapansin niyo, ayan. Ayan, ayan. Yan yung mga, ito yung unit na pinaka low end na John Wick, no? Na China John Wick. Ayan, hindi siya upgraded. Kung makikita niyo yung kalog, ina-absorb ng outer barrel yung mismong stress na ginagawa ng recoil, no? Pero yung kanya, ayan, upgraded yan. Walang kakalog-kalog. Then, ang half rubber nitong mga unit na to, upgraded na rin. Kaya kung mapapansin niyo, hindi nawawala yung lakas ng FPS niya kahit pinaliit yung mismo nozzle. Ang nozzle nito, maliit lang. Okay? Kaya napakatipid naman sa gas. Kung makikita ninyo dun sa mga ibang pistol na dinedemo ko, 7 seconds tayong naggagas. Pero dito, 2 seconds lang, enough na yon para sa isang puno. Kaya napakaganda nito unit. Hindi pa na naka-on ang warmer ko. Okay, anyway, start natin yung review and unbox, no? Kasama ko rito si Sir Dennis. Tama, sir, no? Sir Dennis of Caloocan City. Hello po, sir. Bali yan, another also kasi kasama na naman niya yung family niya, si madam at saka yung baby niya, no? Kaya nakakatuwa pag ganun yung mga client natin. Hindi yung kinukuntsaba pa ako. Sir, baka tumawag yung misis ko, ha? Huwag mo sabi mo 1.5 lang. Hello? Unit. Ang ganda-ganda pa, 1.5 ka akong gano'n. Minsan ako pa naiipit, no? Yan. Anyway, yan. Start natin. So, this is the unit. Okay? Sir, to release the magazine, ito po. Isang paalala lang sa mga John Wick owner dyan. Pag yung unit nyo, ilalapag nyo, huwag nyo ilalapag ng pagganito. Okay? Kasi ang tendency, pag ito nadidiin, nape-press tong sa magazine, sir. Then, eventually, pagkuha ng customer, pag bitbit niya, malalaglag na. No? Kung ilalapag nyo siya sa hindi maiwasang pagkakataon, kailangan pa ibabaw. Okay? Wag padapa. Ngayon, hanggat maaari, wag nyo ilapag nga pala. John Wick nga pala kasi ito eh. Hanggat maaari, ilalapag nyo dun sa mismong bag niya. Iba kasi ang John Wick, iba ang presyo ng John Wick. Ang John Wick is ito yung unit na collector's edition. No? Preserve nyo siya.
hanggat maaari, hindi to pwedeng pang buong barangay. Kumbaga, kung gagamit, ikaw lang, okay lang yon, no? Yung anak mo, okay lang. Pero yung ipapagamit mo sa buong angkan, kawawa yung unit na to, ito yung unit na pag na-preserve mo, tumataas ang value. Hindi pa baba ang value nito, no? 2 years, 3 years from now, iba ng value nito, no? Nung unang nilabasan John Wick, honest to goodness, ang bentahan 8,000 lang. Ngayon wala ka na mabibili John Wick na 8,000. Iba na talaga ang presyo, no? Okay, so start tayo. Release the magazine, sir. Okay. So this is the magazine, sir. This will serve as the tank. Kaya iwasan ninyong malaglag. Malaglag kasi possible magkaroon ng leak kung malalaglag na fatal. Pero minor lang naman yung leak. Kung sakaling merong ganung issue, tawagan mo kagad kami para through video call or magsisend ako ng video para kung paano mo i-DIY yun. Madali lang yan, sir. Tapos, wag lang natin kakalimutan, wag natin titipirin number 1 sa silicone oil. Ito yung makakatulong mo para yung unit, malesen natin yung wear and tear at saka hindi umani yung mga rubber, hindi lumutong. Okay? Press natin yung valve. Press yung valve, then spray. Kailangan, sir, nakapress ka sa valve para yung oil, napansin mo na ubos, ibig sabihin pumasok dun sa loob. Then, dito rin sa ilalim, sir, sa inlet valve. Okay? After that, sa unit, sir, kasa lang, iskasa mo, then ilock mo ito manually. Okay? Gagawin mo lang yan, sir, sa tuwing mag-i-spray ka. Spray dito. Okay? Then, dito, sir. Sa block, sa nozzle. Ang tanong, big man, everyday ba mag-i-spray? Hindi ka mag-i-spray everyday. Hindi tuwing maglalaro ka, mag-i-spray ka. Mag-i-spray ka lang, sir. Pag napansin mong tuyo na siya, hindi na visible yung mga oil dun sa singit-singit. That's the time na mag-i-spray ka. Pero, hanggat meron, wag muna. Release, then rest. Meron po siyang beaver tail. Ito, you need to press this with your palm para mag-fire. Pag hindi mo na-press yan, ang tendency niyan, mag-o-open to. Kumbaga, na-detect niya, sir, na walang may hawak sa kanya. Parang safety ng baril. Next thing to do, gawa na tayo ng bala. Saan na ba yung reloader ko? So, the reloader, ito. Hatakin po ito pababa. Hatakin pababa. Put your right thumb here para kung mabitawan mo siya, ito yung sasalo. Okay? Hatak pababa, then all the way, then dito sir is to shoot yung bala. Pump lang po natin. Tapos, ganyan po ang proper orientation ng bala, sir. Left, right, left, right. Wag pong bungi-bungi. Sa gas naman na po tayo. Sa gas po, ito po yung gas. No matter what the brand, sa hindi may iwas ng pagkakataon, halimbawa, nagmamadali kayo, hindi kayo sa akin bumili, okay lang naman yon. Basta always check, dapat 12. Huwag po kayong bibili or maglo-load ng 14. Kasi marami pong iba't ibang klase, meron pa rin pong 9. Huwag po. Kailangan lang po 12, no? Pag below 12, mahina yung unit mo. Pag naman above 12, sobrang lakas naman, maaring masira naman yung unit. Okay? Upside down po. 1, 2. That's enough para sa isang full rounds. Ganun katipid to. Pasok sa unit. Gasa. Ready to fire. Isi-save ko po. Kayo po mag-access ng pag-unsafe pag magpa-fire na. Ayun po. Target na. Nagpulasan sila, madam. Mukhang wala pang tiwala ka. Baka tamaan. Okay, firing, sir. Okay, open bolt. Galing, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Open bolt. Yan, sir. Release magazine.
Then, dala. Then, release the slide, sir. Ito sir, no? Yes, sir. Then, point it down. Then, rest the hammer by pressing yun. Okay. Tama yung ginawa ni sir. Mukhang nanonood ng vlog ko to. Madalas ba manood ba? Kaya pala. Siguro, kaya pinayagan na ni madam. Nagsasawa na sa boses ko. Okay. Kasi may mga customer kami na papatulog daw nila yung panonood ng vlog. Sabi ko, siguro, nabuburyo na yung misis mo habang nanonood ka. Ako naririnig. Anyway, no? Yan. Tapos, isa si John Wick, sa totoo lang, tuwing makatapos mong gagamitin, ang gagawin mo kay John Wick, punas. Alisin mo yung mga excess na langis, at saka yung mga minsan kasi pasmado ng kamay natin, para mawala yung mga acid, para hindi masira yung paint niya or yung texture niya, no? Yun ang kayang sumira kasi dyan, yung excess na langis, tapos yung mga dumi-dumi, alikabok, magagasgas, then yung acid ng kamay natin, yung masisira yung itsura niya, no? Then punas lang din, ayun. Okay? Ngayon, ganito sir, kasi si sir mukhang casual player, mukhang hindi naman siya sasabak sa war games. Parang Sunday stress reliever, no? Yun. Suggest ko lang, halimbawa sir, tapos ka nang maglaro, at sa tingin mo, weekdays na hindi ka muna maglalaro, ganon, make sure na pasingawin mo yung, wala siyang lamang bala, number 1, then walang lamang hangin. It's either iputok mo pak-pak, or pasingawin mo po. Pindutin mo lang din, wala nang langis yan, so safe na yan, no? Sa susunod na gagamitin mo, walang leak yan, walang kahit anong issue yan. Tapos, ayun na, pwede mo lang itabi yung unit, okay? No worry ngayon, no? Tapos na yung gun ban, pero it doesn't mean na pwede mo nang iyabang sa kalsada to, no? Mukhang, hindi naman si sir, no? Kasi yung iba, pag nakainom, airsoft nilalabas, pinapanakot. Mukhang si sir, mukhang naman, gentle. Konting pananakot lang. Hindi, responsible naman si sir. Okay guys, yun lang muna. Pasensya lang kung medyo minamadali ko. Nagme-message na yung mga taga Rizal. Okay, Rizal, Tanay, Antipolo, Taytay, Baras. Mamaya magkita-kita tayo dyan. Sorry, Binangonan, isa pa. Magkita-kita po tayo. Thank you po. Have a blessed day. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Atid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Have a blessed day.